Sa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul na bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows. Ito po ang dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta, ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay at kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa mission area ng Pilipinas at ng Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay araw ng linggo ng ika-12 sa 34 na linggo. The 12th out of 34 weeks ng ordinary time. 12th Sunday of ordinary time. Ngunit higit na mahalaga ngayon po ay Father's Day din. Kaya binabati natin ang ating mga ama ng tahanan. Happy Father's Day. Siyempre po, espesyal na pagbati sa aking papang. Ayan, si Papang Dominador Senior. So, Happy Father's Day, Papa. Ayan, no? Ang atin pong gospel para sa araw na ito ay Mark chapter 4, 35 to 41. Ang kwento ng pagpapahupa ng Panginoon sa unos sa karagatan. Kung atin pong babalikan ang simula ng Gospel of Mark, ang simula nito ay isang berso na nagsilbing titulo ng Ebanghelyo, The Gospel of Jesus Christ, Son of God. At ang ating pong gospel reading para sa linggong ito ay talaga namang nagpapakilala sa atin sa pagiging anak ng Diyos. Diyos mula sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag po dito ay Theophany. Pagpapakilala ng Panginoong Hesus bilang Diyos na totoo. Ayan. Alam niyo po, sa mga sinaunang mga tao, sila'y takot na takot sa tubig ng karagatan, or in this case, sa tubig ng Lake of Galilee, sapagkat ito'y malalim, madilim, at misteryoso. Tulad ng Ama na lumikha sa kagandahan at buhay mula sa tubig na kung tawagin po ay chaotic waters sa Genesis chapter 1. Ang Ama ang humulma ng mundo mula sa tubig na walang kaporma-porma sa Genesis chapter 1. In the beginning, there was nothing. Yan. At ito'y mababanaag din po natin sa first reading ngayon. Job chapter 38, verse 1, tapos verse 8 to 11. Ang Ama ang lumikha sa lahat ng bagay sa kanyang pag-aayos, paghiwa-hiwalay ng tubig sa ibabaw, tubig sa ilalim, at mula sa tubig sa ilalim, kanyang inihiwalay ang lupa at ang tubig. Sa ating gospel ngayon, ang Panginoong Hesus din ang nagpahupa naman at nagbigay ng bagong katahimikan, bagong kaayusan sa elemento ng tubig at malakas na hangin. At kanyang sinabi lang, quiet, be still. Parang sa Ama, let there be light, and there was light.
So immediately, yung mga alagad, napansin nila ito at sabi nila, ba, ibang klase ito. Hindi lang sakit, kung hindi kahit ang hangin at ang tubig sumusunod sa kanyang salita. Mga bagay na tanging ang may kapangyarihan ng pagkadiyos lamang ang pwedeng gumawa. So, yun po yung primary point ng ating gospel. Pero alam nyo po, ang nakakatawag pansin dito, sa gitna ng kanyang kapangyarihan, ang Panginoon ay nanatiling mababang loob, simple. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi naman kailangang ipangalandakan, hindi kailangang ipakita at ipagmayabang, di po ba? Ang Panginoong Hesus sa gitna ng kanyang kapangyarihan, una, Jesus recognized limits and cut-offs. Matapos niyang mangaral tungkol sa mga parables ng kaharian, at gabi na, na-recognize ng Panginoon, gabi na, kailangan niyang huminto, kailangan niyang magpahinga, at siya mismo, kailangan niyang matulog sa gitna ng unos sa loob ng bangka. The Lord recognized limits. Pero pangalawa, ang Panginoon ay nagtiwala sa gitna ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Nagtiwala siya sa kakayahan ng mga alagad bilang mga veteranong mangingisda na alam niya ay alam ang tubig ng Lake of Galilee kahit na sa isang gabing madilim at mabagyo. Ang Panginoon ay nagtiwala sa Ama. No? Sabi nga ng Psalmist, Psalm 121, 3-6, ang Panginoon ang nagmamatiyag samantalang tayo ay natutulog. Sa isa pang bahagi ng Salmo, Psalm 4, 8-9, sabi doon, sa katahimikan, ako'y hihimlay at matutulog sapagkat ikaw, O Diyos, ang aking seguridad. Ang Panginoong Hesus, sa gitna ng kanyang kapangyarihan, nirecognize niya ang limits, nagtiwala siya. Simple lang, humble lang. At siguro ito'y napakagandang leksyon sa mga kalalakihan na mga ama. Ang kapangyarihan hindi kailangang maging dahilan upang tayo'y magsiga-sigaan. Many times it is the humility and the simplicity of the powerful that is striking. Pero maliban po dyan, meron pang isang napakagandang punto ang ating kwento ng Ebanghelyo. Maliban sa divinity ng Panginoon, ito'y isang paalala sa buong simbahan. Ang bangka ni Pedro ay simbolo ng simbahan, tradisyonal na simbolo ng simbahan. Ang bangkang naglalayag sa gitna ng karagatan at bangkang dumaan sa kadiliman ng gabi at unos ay kwento ng simbahan na dumadaan sa iba't ibang pangyayari ng buhay. Naglalayag, dumadaan din sa kadiliman ng kasaysayan. Dumadaan din sa bagyo ng buhay. At ang kasaysayan ng simbahan ay magpapakita niyan. Pero ang magandang punto rito ay si Jesus ay nananahimik, natutulog sa bangka. Bagamat ang tumitimon ay mga tauhan niya,
ang mga tumitimon ay mga tao na mga leader tulad ng mga alagad. Ang seguridad ng bangka ni Pedro, ang seguridad ng bangka ng simbahan ay wala sa mga taong tumitimon kung hindi na kay Kristo ang tunay na kapayapaan. Sana po kayo po'y na-inspire, na liwanagan ng atin pong gospel for the day. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline at sa timeline ng inyo pong mga kaibigan, kaparokya, sa timeline ng inyong parokya at faith communities, no? Patuloy po tayong mag-evangelize sa pamagitan ng pagpapakilala sa ating YouTube channel na Domi Guzman at sa pamagitan ng ating pong evangelization Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Pakilala po natin ang mga ito sa ating mga kakilala at kaibigan. In the meantime, allow me to bless and to greet ang ating po mga kaibigan sa iba't ibang mga ministries pa rin. South Mall Ministry, Susan, Boy, C.K. De Leon, kasama na po ang Nidwasa Gonzaga families. Ang Kuya Jess at Lourdes Figueroa and family. Andy at Vicente Agos and family. Ang mag-inang Marites at Nino Molina, si Boy at Ana Malinaw, kasama si Ann Margaret Valdez at Camille Enriquez, si Edgar at Lynn Albano, gayon din po ang Obias Ledesma family, Janina, Gina, Jessie at Chris Matthew. Pagbati rin po pala sa 87th birthday ng Tita San Benaventura ng Urdaneta Village, Makati. At pagbati at panalangin para po sa Iriga Mangonon del Pilar families ni Lisa, Yoli at Lani. Gayon din po binabati natin si Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andrea Ginto at Susan Alpasan, Andrea Rose, Rol Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Mariano Belin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Lopez at Ruby Socorro Tacla, Angelo Joseph Lopranco, pagbati kay Dondon at Claire Aribe, Maria Edisa Planillo, Nelson Santos at Judith Ilagan. Gayon din po pagbati sa Mabutas Sordan family ni Mary Claire Victoria Mabutas, ang aking pong schoolmate. At syempre po sa buong batch ng High School 1978 Paco Catholic School, Batch 78. Kasama po ang aming mga teachers, Mr. Horace Torres, June Baby de Bibar, Rick Eden Kalubayan, Mr. Faustino Diaz, at Gloria Luna. Muli po sa mga tatay, Happy Father's Day. Ayan. Hallelujah!